Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Josephine Brandial. Sabi niya, pasensya na po medyo para sa akin, huwag kayong magmotor ni Kim papuntang Baguio. Kasi kahit anong ingat nyo, yung iba di naman. Kaya Paolo please, magkotse na lang kayo ni Kim, ayaw namin may mangyari sa inyo ni Kim. Thanks, ingat po lagi. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Josephine Brandial, kahit mag-ingat pa si Paolo or si Chinita Princess sa pagmamaneho po ng motor, kung hindi naman po mag-iingat yung kasabay or kasalubong natin, wala din po yung pag-iingat na yon. Kaya nga po marami pong nadedesgrasya or na-aksidente po sa motor. 'Di ba? Kaya mas mabuti na nga na car, four wheels na lang yung dalhin nila kung sila po ay may planong mag-travel or mag-long drive, 'di ba? Kasi mas safe sila doon mga kakimpaw. Siyempre, pipiliin natin yung kaligtasan ni Kim and Paolo at the same time nag enjoy din naman sila. And for sure, nagawa na naman yan ni Kim and Paolo Avellino dahil sa dami ng mga pinupuntahan po nilang travel together. Di po ba? Hindi po basta yung pinupuntahan nila sa beach. Siyempre, maglo-long drive sila doon by land, mga kakimpaw, hindi po ba? After po ng airplane. Kaya for sure na-enjoy na nila yung mag-long travel, long drive, 'di ba, na kung saan deserve ni Kim and Paula Avellino. So maraming salamat sa concern, Ginang Josephine Brandial. God bless. Mag-iingat po kayo palagi. Next comment naman mula po kay Ginang Merlita Aurea Rodriguez. Sabi niya, good day, Ms. Dres. Eto pa ha, para matahimik kayo mga bashers ng Kim Pao daw ay nagpa SM noong 2024 at nagpa-civil naman noong 2025. Ngayon, ang inihintay na lang ay yung church wedding. So, 3 sing-sing ngayon. 2 lang muna. Pang-3 yung sa simbahan. Yun ang antayin natin. So, yes, Ginang Marlita Aurea Rodriguez, antayin po natin ang church wedding ni Kim and Paula Avellino dahil feel ko din parang malapit-lapit na to. Pero syempre, enjoy muna tayo sa mga ino-offer ni Kim and Paolo Avellino na mga project, 'di ba? Yung mga series nila, yung mga show nila sa ibang bansa. Enjoy na suportahan muna natin 'yan. Then after niyan, mga kakimpaw, ng world tour nila, for sure may panibago na naman pong project si Kim and Paolo. And hopefully, action movie naman ito na kung saan parang hindi pa ata nagagawa ni Chinita Princess, no? Kaya marami pong nagre-request na sana yun naman ang gawin nila ni Paula Avellino kasi magaling si Chinita Princess kahit anong ibigay nyo sa kanyang eksena, kayang-kaya niya pong gawin mga kakimpaw. And no question, isa siyang mahusay na actress. Ganon din si Paulo Avellino. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Merlita Aurea Rodriguez. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito or sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan itong naging post ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account kanina po yung 4 hours ago. So nagbahagi po siya ng ilang picture dito mga kakimpaw na kung saan sobrang ganda nga niya. May caption ito ng pagbati po ng Chinese New Year. Sabi niya, late post. Kung Hei Pa Choy, may this New Year bring luck, love, and abundance to you and your family. From our Bunny Hearts at House of Little Bunny PH, wishing everyone a beautiful and blessed 2026. So, syempre, kasama dito mga kimpaw, yung pa-dragon niya sa House of Little Bunny. So, talagang
abundance ang pasok ng blessings kay Chinita Princess mga kakimpaw dahil sobrang sipag niya po, 'di ba? Everyday siyang may schedule. Tapos naisisingit niya pa po mga kakimpaw yung mga endorsement niya, 'di ba? And syempre yung taping niya para po sa kanyang TV commercial shoot. Grabing sipag mga kakimpaw. Pero sana wag niya pong pabayaan ang kanyang kalusugan habang ginagawa niya po ang kanyang mga trabaho sa loob ng showbiz industry. Kasi sabi ko nga po, ito yung nag-iisang puhunan niya mga kakimpaw na wala pong katumbas ang ating kalusugan na dapat nating ingatan. Then, nagbasa nga po ako ng komento sa kanyang post. Ang dami pong nagagandahan talaga kay Chinita Princess, maging ng ibang lahi, yung mga kakimpaw, humahanga din po sa kanya. Sabi nga po ng isang netizen dito sa Instagram, Princess Chinita, I just bought the two VIP tickets here in Anaheim for Kimpo concert in April. My foreigner husband and I love you with Teleserie de Alibay and your other movies. He knows that you dance and sing. Mahirap i-translate sa Tagalog yung song mo. Basta sinabi ko it's about cupcake song and no going out song. So nag-VIP ticket kami more than getting Sex Bomb Girls ticket sa Beverly Hills, CA. So sumugal kami just to meet you and Pau in person. Adi kami sa mga teleserye mo, inaabangan niya lagi sa Prime Video or I Want TFC. At nakita nga natin na hinart po ito ni Chinita Princess mga kakimpaw. Sobrang na-appreciate niya po yung mga suporta ng OFW natin at maging ng ibang lahi. Samantalang kakapasok lamang na balita mga kakimpaw, tungkol ito sa pa-teaser po ng magiging interview ni Sir Rico Hison sa kanyang podcast. So grabe, sobrang himlay mga kakimpaw yung mga narinig natin doon. So ganito po unang sinabi ni Paula Avellino mga kakimpaw. Tinanong po ni Sir Rico Hison si Chinita Princess kung ano daw yung next na gusto naman na role ni Chinita Princess. Sabi po ni Kim Chu, fantasy. Tapos sumagot si Paula Avellino na bahay-bahaya naman daw. Nakita ko nga po mga kakimpaw yung videographer, yung mga staff na nakapalibot sa kanila habang sila po ini-interview. Sobrang kinilig ng matindi mga kakimpaw. Ayan, ipeplex ko na lamang po sa inyo. Kasi naman grabe yung sinabi ni Paula Avellino. Bahayan ang gusto ni Paulo Avellino na siyang ikinakilig ng sobra-sobra ni Chinita Princess. Grabe, himlay malala mga kakimpaw. Kaya dapat abangan nyo po talaga itong podcast ni Sir Rico Hison dahil marami pong pasabog at revelasyon. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.